Maligayang Pasko po sa ating mga kababayan mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao at ganun na rin sa ating mga kapwa Pilipino na naninirahan sa iba't ibang sulok ng mundo. Maligayang Pasko po sa ating lahat. Ilang tulog na lang. Christmas na mga kababayan. Mga kababayan, pag-uusapan po natin ng pahayag ng susunod na Pangulo ng Pilipinas na walang iba kundi si Senador Robin Hood Padilla. Mga kababayan, meron pong reaksyon itong si Senator Robin Hood sa year-ender na pahayag ng Quad Committee members. Sabi niya po na ang pahayag ng Quadcom ay pawang kasinungalingan. Yan po ang pinahayag ng susunod na Pangulo ng Pilipinas. Mga kababayan, panoorin po natin ang maikling interview kay Senador Robin Hood. Naglabas po kami ng statement kanina na sinasabi po doon ng aming pamunuan na hindi po kami sang-ayon sa ginawa ng Quadcom. Pero kami po sa PDP, sinasabi namin na isa malaki itong kasinungalingan. Hindi namin matatanggap ng aming chairman na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay mai-involve sa ganitong kaso na sinasabi nila. Nakasama pa si Senator Bato at Senator Go. Dahil siguro naman po hindi naman po siguro papayag ang Armed Forces of the Philippines ng ating pong naging Pangulo ng panahon na yon ay involved sa underworld. Do you think political persecution? Oh, yes, ma'am. Definitely. Bakit po? Sa akin naman po, malinaw. Malinaw na kasinungalingan talaga. It's a big lie. So yan mga kababayan, nakita po natin kung paano niya po sabihing kasinungalingan ang resulta ng pag-iimbestiga ng ating mga kongresista, ng ating mga miyembro sa lower house. Hindi daw po nila matatanggap ng kanilang pinuno sa kanilang partido na si Digong Duterte ay mai-involve dito. At kasali na nga si Bato de la Rosa at ang kanyang kaibigang si Bongo, Senator Bongo. Ang mga Davao Boys, sila po ang involved. Sila po ang mga culprits dito po sa investigasyon. Ito po yung mga napatunayan nila na mga tao na dapat kasuhan ay ang dating Pangulo, si Bongo at si Bato de la Rosa. Mga kababayan, hindi ko po alam kung paano po naging senador ito. Itong si Robin Hood. Dahil ang kanya pong pahayag ay hindi po katanggap-tanggap. Parang hindi po ito nag-iisip na ang mga tao na inimbitahan sa hearing sa lower house ay mga legit po na mga resource persons. Tayo po ay naniniwala na ang mga tao, ang mga witnesses ay mayroon pong kredibilidad. Hindi po sila diniktahan, hindi po sila binayaran ang mga tao po na ito. Ayon po sa aking pakiramdam at pagtingin, based on my assessment, hindi po sila mga bayaran. Hindi po sila tinakot, hindi po sila sinabihan, hindi po sila pressure. Ang mga witnesses ng Quadcom ay mga legit na mga resource persons na meron pong alam. Dito po sa peking gyera kontra sa droga. At hindi lang po yan, kasali na dyan ang pogo, kasali na dyan ang kriminalidad. Yan, hindi ko po ma-imagine na naging senador po ito. Kung magpahayag, parang hindi po siya nag-iisip. Kagaya nga ng sabi ni Senator Sonny Trillanes na parang elementary. Dapat bumalik sa eskwelahan bago siya makipag-usap sa akin, sabi ni Senator Trillanes.
Mga kababayan, expected na po yan. Of course, nasasangkot po ang kanilang top 3 members ng PDP. Ang dating Pangulo, si Bongo at si Bato de la Rosa, kaya expected na po ang kanilang denial. So, denial king po ito, si Robin Hood Padilla, mga kababayan. Ine-expect po natin na hindi po nila tatanggapin ang pahayag ng Quadcom, ang kanilang investigasyon, resulta ng kanilang investigasyon. At ito pa po yung isang sinabi ni Robin Hood Padilla na politically motivated daw po ang ginagawa ng mga kongresista sa kanila, sa kanilang mga senador, lalo na po yung grupo nilang PDP. Sila daw po ay nagpag-iinitan ng gobyerno, ng administrasyon. This is politically motivated. Yan po ang sinasabi niya. Pero mga kababayan, wag po nating kalilimutan na ang intensyon lang ng Quadcom ay ang malaman ang katotohanan dito. Yan lang po, ganyan lang po kasimple. Wala pong politika dito. Ang nakikita ko pong nai-involve. Ginagawa lang nila ang kanilang mandato, ang kanilang trabaho in aid of legislation para po makapagpanday po sila, makapagbalangkas ng mga batas at maiwasan ang mga pangyayaring kagaya po nito. Yan po. Kaya itong si Robin Hood Padilla, hindi ko po alam kung paano naging senador. Kung minsan naisip ko nga na baka totoo nga na siya po ay isang produkto ng Smart Magic. Yan po ang aking naiisip. Siya po ay isang product ng Smart Magic na gaya po ng sinasabi ng marami. So, atin pong pasalamatan mga kababayan ang Quadcom. Mabuhay ang Quad Committee members sa kanilang tapang at sa kanilang paninindigan para po labanan, para po hanapin ang katotohanan sa mga masamang nangyari, sa bangungot na nangyari sa loob ng Pilipinas sa loob ng 6 na taon. Yan po mga kababayan. Now, in closing, pag-usapan po natin ano naman dapat ang gawin natin ngayon. Andyan na po ang malakas na mga ebidensya laban sa mga Davao Boys. Ano na ang dapat nating gawin? Mga kababayan, since andyan na po ang mga konkreto, mga solidong ebidensya, dapat wag na po nating palampasin ito, mga kababayan ko. Wag na po nating bigyan ng pagkakataon ang grupo na to na makabalik po sa pwesto dahil sila po ang gumahasa, nanira sa ating bayan. Aksyonan na po natin ito, mga kababayan. Tayo po'y magtulong-tulungan. Tayo po'y magsama-sama para po labanan, pataubin, ilubog ang grupong ito, ang mga Davao Boys. Nangungunahan ng dating Pangulo at andyan po ang Vice President na kanyang anak na nagnanais maging Pangulo at of course ang kanilang mga alipores, mga kasamahan sa PDP. Mga kababayan, aksyonan na natin ito. Umaksyon na po tayo. I-impeach ang Vice President. Yan po ang una po nating gawin. Kaya suportahan po natin. Mag-ingay po tayo. Dapat ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte dahil po sa mga kanyang kalukuhang pinaggagawa sa mga pondo, confidential funds ng bayan. Pera po yan ng bayan. Hindi lang po yan. Yung pong kanyang mga pahayag, mga threats, mga pagbabanta, dapat huwag po nating palampasin ito. Nakikita po natin na magkakaroon po tayo ng disaster pag ito po naging Pangulo. Kaya ngayon pa lang, kailangan po nating disiplinahin, panagutin ang ating Vice President dahil hindi po tama ang kanyang mga ginawa. Ano pang pwede po nating gawin aside from impeach the Vice President? Dapat po kalampagin natin ang Department of Justice at ituloy na nga ang pagpa-file ng mga kaso laban sa dating Pangulo, laban kay Senator Bato, Senator Bongo, mga kababayan. Huwag na po nating palampasin ito
Huwag po nating hayaang manalo na naman tong si Bato de la Rosa at Bongo. Sila po ngayon ay nambubudol na naman ng uutos sa ating mga kababayan. Dapat po ilaglag natin ang mga taong ito. Dahil pag sila po ay nakabalik, meron na naman po silang posisyon na kanilang sandalan, meron na naman po silang kalasag, pandepensa po nila kung sila po ay makabalik sa pwesto bilang mga senador. Mga kababayan, ito na po ang ating pagkakataon. It's now or never. It's now or disaster sa ating bayan pag nakabalik ang pamilyang ito. Kaya pagtulungan po natin na i-pressure ang ating Department of Justice, ang ating Kongreso para ma-impeach itong Vice President na anak ng dating Pangulo. Mga kababayan, ito lang po muna ngayon ang ating maikling talakayan at reaksyon at maligayang Pasko po sa ating lahat. Saan man po kayo ngayon, mag-iingat po tayo lagi. Paalam!